Alright mga kapatid, pag-usapan natin etong tinatawag na flag war, no, sa pagitan ng China at ng Pilipinas mga kapatid, no. Matapos nga mga kapatid na iangat na ng China ang kanilang bandila dito sa tinatawag na Sandy Cay, no, ay napasugod diyan mga kapatid ang ating mga otoridad upang itaas din, no, ang itaas din ng ating bandila. At itong balitang to ay umabot na nga, no, sa international media na first post mga kapatid. Mula rito sa first post, sabi rito sa title, Flag War. China and the Philippines clash in the West Philippine Sea. Ayan ha, West Philippine Sea mga kapatid ang sinabi, hindi na South China Sea. Ano, ano pa ba nakalagay dito? Tensions have flared in the West Philippine Sea as China and the Philippines display rival flags on disputed Sandy Cay. Yan both nations accused each other of illegal actions, with Beijing seizing the sandbank amid US-Philippines balikatan drills. The standoff highlights growing friction as both countries maintain nearby military outposts and escalate symbolic shows of sovereignty. Alam naman natin kung sino ang legal dito mga tol eh. At alam din natin kung sino ang makulit na land grabbing dragon nga kung tawagin mga tol, no. Eto, panoorin natin to. Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Now let's turn our attention to the Indo-Pacific region where a PR wrestling match is underway. PR wrestling match, no, public relations kung tawagin, o kaya pagpapasikat mga kapatid sa publiko. And the trophy is a tiny mass of sand in the West Philippine Sea. These are strategic waters. They're highly disputed. Parts of the sea are claimed by many governments, including the Philippines. But China, being China, claims ownership of almost all of it. But China, being China, which is the land-grabbing dragon nga kung tawagin ng maraming bansa, dahil wala namang ginawa tong mga to kundi mang-angkin ng lupang di naman kanila. Diba? Ginagamit nila sa laki, dinadaan nila sa laki. Now, China and the Philippines have conducted rivaling photo opportunities in the waterway. They have each unfurled their national flags on tiny sandbars in the West Philippine Sea, or what Beijing calls the South China Sea. This is stoking up long-standing regional tensions. But why now? And what will become of this? Yeah. Here's a report. When it comes to politics, optics matters. Sometimes they can help in diplomacy, but sometimes they can ratchet up long-standing regional tensions. We are talking about the rivaling public relations stunt by China and the Philippines. Alam nyo mga tol, naniniwala pa rin ako dun sa diplomacy. Wala naman kasing hindi nadadaan dun. Huwag ka lang makipag-usap sa China. Kasi hindi sila naniniwala rin dun mga kapatid, no? Kalokohan lang yung sinasabi nilang diplomasya. Pero diplomasya, pero ando dun sila sa ano, sige usap tayo pero dapat kami masusunod. Ganon ang style nila mga tol eh. Halimbawa na lamang doon sa isinusulong na Code of Conduct, diba? Code of Conduct mga kapatid, para magkaroon tayo ng Code of Conduct dito, ang gusto ng China ay sundin yung mga gusto nila. Halimbawa, kilalanin yung 9-dash line nila, which is walang bansa. Sabi nga ganun ni Secretary Gibo Chodoro, walang bansa sa buong mundo ang kumikilala doon sa 9-dash line ng China. Pero ang gusto nila mga kapatid para maisulong yung Code of Conduct is kailangan kilalanin yung 9-dash line nila. O asan ang diplomasya doon, di ba? Di ba kalokohan? Ganun kalokohan mga tol. The two countries have each unfurled their national flags on a tiny mass of sand in the West Philippine Sea, or what Beijing calls the South China Sea. This is a strategic waterway in the Indo-Pacific region, and it is widely seen as a flashpoint for global conflict. Several Southeast Asian nations claim parts of the sea. But China has claimed its ownership over most of the waterway, Tama. despite an international ruling saying that it has no basis. Despite of international ruling na nagsasabing wala silang legal na basehan. Diba? Sabi na rito mga kapatid, balikan lang natin. Most of the water Para lang sa mga pro-China ritong nanonood. claim parts of the sea.
but China has claimed its ownership over most of the waterway, despite an international ruling saying that it has no basis. Diba? International ruling na nagsabi noon, walang basehan. Over the past 2 decades, Beijing has occupied many obscure reefs across the sea, even if they are far from its shoreline. It has built up military installations and ports on them. And now, it is clicking pictures over a small sandbar in the sea, the Sandy Cay. This is a string of 3 uninhabited sandbanks. Diba? Kung titingnan mo mga tol, dito na lang tayo sa mapa magbase. Diba? Hindi na natin kailangan pang gamitan ng talino. Sabi nga dun sa report kahit na napakalayo na sa shorelines o sa baybayin ng China, mga kapatid, nagbubuo sila ng mga isla na tinuturing nilang kanila. O eto, China, etong red. Marunong naman siguro magbasa yung mga pro-China rito, diba? O eto, China. Eto yung Sandy Cay, hindi rito. Eto, Philippines, Philippines! Eto, China, Pero dito, sinasabi ng China, kanila yan. O, di ba? Parang eto yung bahay mo, tapos sinasabi mo yung hanggang kabilang barangay na, siguro 3 barangay na to, sinasabi mo pa rin parte pa rin ng bakuran mo, di ba? Mukha kang tanga nun. It lies near the Thitu Island, where the Philippines maintains a military outpost. The latest dispute began last week. China's mouthpiece media claimed that it exercised sovereign jurisdiction over the Tetian Reef. China mouthpiece media. Sabi rito, the Global Times recently obtained an exclusive set of photographs showing that in mid-April, the China Coast Guard enforced maritime management and exercised sovereign jurisdiction at Tetianjiao in the South China Sea by conducting on reef inspection and evidence collection of illegal activity, which is the Chinese name for Sandy Cay. Next, a photo aired on its broadcaster. It showed Chinese officials in black uniforms walking along the white sandbar. Another photo showed 4 officers holding up a Chinese flag. They called it a show of sovereignty. But the Philippines said, not so fast. Manila sent teams to multiple sandbars. On Sunday, it deployed the country's Navy, Coast Guard, and police on different parts of Sandy Cay, saying that the officers observed the illegal presence of a nearby Chinese Coast Guard's vessel and 7 Chinese maritime militia vessels. And then came this picture. It showed 5 officers holding the Philippine national flag on a white sandbar. By Sunday night, China retorted. Eto na. After nung ginawa ng ating mga kasundaluhan, mga pulis at mga otoridad natin doon sa picture na to, eto na. Eto na mga kapatid, umalma na ang China. Panoorin natin kung ano sinasabi nila. By Sunday night, China retorted. China's rights protection and law enforcement activities there are conducted in accordance with the law. Are conducted in accordance with the law. Napakalinaw naman, di ba? Meron ng international ruling, mga kapatid. Sinasabi, baseless ang claim ng China rito. So kung sinasabi ng international law na walang karapatan ang China rito at baseless, mga kapatid, walang basehan yung claim nila, ano yung sinasabi niyang accordance with the law? Diba? Ano sinasabi niyang accordance with the law? Ang problema, mga kapatid, kasi ang gusto nilang i-apply kahit sa international waters is yung batas nila. Pwede ba naman yun? Diba? Ang gusto nilang i-apply ata sa lahat ng parte sa buong mundo is yung batas lang nila. Wala silang pakialam sa international law na dapat kinikilala ng iba't ibang mga bansa. Diba? Kasi China, mga kapatid, wala tayong problema kung China may sarili silang batas. Oo, Pilipinas may sariling batas, Vietnam, ganun din, Malaysia, ganun din. Pero ang gusto atang mangyari ng China, diba? Pati sa mga international waters, pati ata sa ibang parte ng karagatan o ibang parte o ibang bahagi ng daigdig, mga kapatid, yung batas nila ang kailangan kilalanin. Kasi kung sinasabi nilang in accordance with the law, anong law? Diba? Sinasabi na nga ng international ruling, international law o international na batas na wala silang jurisdiction dito sa mga karagatan na itong nababanggit. Diba? Baseless ang kanilang claim. Pinawalang bisa yung kanilang 10-dash line o 9-dash line. So anong in accordance with the law ang pinagsasasabi nito? Diba? Kahit grade 5 ka, maiunawaan mo diba?
China's rights protection and law enforcement activities there are conducted in accordance with the law, aimed at countering the Philippines' illegal landings and other acts of infringement and provocation, firmly safeguarding national territorial sovereignty, ensuring that the reef remains uninhabited and without facilities. This latest standoff in the Diba? Very delusional. Hindi pa pumapasok mga tol yung 2016 arbitral ruling, sinasabi na ng 1982 UNCLOS mga kapatid, which is a signatory state din sila doon, nakapirma sila doon. Lagi nga natin yung binabanggit dito sa ating mga reaction video. Yun ang nagde-define ng mga 200 nautical miles exclusive economic zone ng bawat bansa. Kumbaga, etong South China Sea na tinatawag nga nilang South China Sea o tinatawag ng lahat na South China Sea is nagkaroon ng mga tigto 200 nautical miles exclusive economic zone sa bawat bansa na nakapalibot dyan. Kumbaga yan ay isang piece of cake, di ba? Na nagkaroon tayo ng kanya-kanyang slice para hindi na tayo mag-agawan. Doon nagkakaroon ng overlapping. Di ba? Halimbawa, ito yung exclusive economic zone natin, tapos biglang nag-overlap dyan yung exclusive economic zone ng Malaysia, ng Taiwan, ng Vietnam, mga gano'n mga. Kaya nga rito sa may Spratly Island, di ba, napakaraming government ang nagke-claim dyan kasi nga nagkaroon ng mga overlapping dyan. Pero iba ang China. Di ba? Hindi overlap ang ginawa nito mga tol. Actually, yung buong cake na sinasabi natin, kanila. No, yun ang gusto nilang makuha. Wala silang pakialam dun sa mga slice na yan. Kahit nakapirma pa sila doon sa UNCLOS, United Nation na nagkakaisang nasyon mga tol. 'Di ba? Para sa batas karagatan, United Nation Convention on the Law of the Sea. Wala silang pakialam doon mga tol. Doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone na sinasabi doon, wala silang pakialam. Gusto nila kanila yan, buong yan. O 'di ba? Kung sino ba namang loko-loko maniniwala sa ganong claim? contested waters risks further stoking tensions between the two countries, which have become increasingly fraught in recent years. It is also a key test for the Trump administration, with the U.S. being a mutual defense ally of the Philippines. Despite Trump's mercurial views on protecting its allies, his cabinet contains vocal China hawks. They have spoken publicly on needing to push back against China's growing ambitions in the Indo-Pacific region. And the timing of the latest stunt is crucial. It comes as the U.S. and Philippine forces are carrying out their annual war scenario drills, what's called the Balikatan exercises, Balikatan. where as many as 17,000 personnel are taking part. Kailangan eh. 'Di ba? Dahil nakikita natin mga tol kung gaano katigas ang mukha nitong mga itong CCP, 'di ba? Kung gaano katitigas ang mukha nila, kailangan talaga maging handa ng Pilipinas. No? Kasi hindi natin alam mga kapatid kung kailan mangyayari yung ayaw natin mangyari. Pero kailangan maging handa, 'di ba? And in a first, missiles from the U.S. Marine Air Defense Integrated System were fired off the coast of the northern Philippines. So now China, in its usual fashion, seems to be acting out. It is trying to provoke the Philippines. But if this photo opportunity tussle proves anything, it is this. Beijing cannot bully Manila. Greeting you with Beijing cannot bully Manila. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba, pwede kang magbigay ng iyong saloobin, opinion, iyong reaksyon. No? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.